Grabe ka. Para namang sinabi mo na sobrang babaero ng boyfriend ko. Natatawa kong sagot kay Brian. Ang gaan talagang kausap ng taong ito. Siguro kung siya ang palagi kong kausap, no more boring sa paligid. Pero syempre, hanggang doon lang iyon. Kay Kobe pa rin ang puso ko at siya pa rin ang mahal ko. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako marunong magbiro no, natatawa niyang sagot sa akin. Natigilan naman ako at seryoso siyang tinitigan. Hindi ba siya nagbibiro? Sa lagay na ito, seryoso talaga siya sa sinabi niya sa akin. Kidding aside. Kung nauna mo lang siguro ako nakilala, baka sa akin ka na in love eh. Since pag-aari na ni Kobe ang puso mo, wala akong choice kundi tangapin ang kabiguan ko. Muli niyang bigkas habang baka sa boses ang pagbibiro. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Talaga sigurong joker ang taong ito. Walang katuturan ang mga lumalabas sa bibig kaya hindi ko dapat seryosohin ang pakikipag-usap sa kanya. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang mapansin namin ang naglalakad na palapit na si Kobe. Seryoso ang kanyang mukha na direktang nakatitig kay Brian at halatang hindi siya natutuwa na nakikipag-usap sa akin ang kanyang pinsan. What are you doing here? Bakit mo kausap ang nobya ko? Seryoso niyang tanong sa pinsan niya pagkalapit niya. Natigilan naman ako. Bigla akong nakaramdam ng kaba lalo na at napansin ko kung gaano kaseryoso si Kobe ngayon. Well, nag-iisa lang kasi siya kaya nilapitan ko na. Baka kasi mabored eh, nakangiting sagot ni Brian sabay tayo. Stop talking to her. Kung may balak kang agawin sa akin si Nicole, hindi ko mapapayagan iyon, tiimbagang na pagbabanta ni Kobe sa pinsan niya isa. Kobe, pinsan, hindi ko akalain na joker ka din pala. Para namang hindi mo ako kilala. Wala sa bukabularyo ko namang agaw ng babaeng pag-aari na ng iba, kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo, nakangising sagot naman ni Brian sa pinsan niya. Tinapik niya pa nga si Kobe sa balikat at nakangiti akong sinulyapan bago siya naglakad paalis. Parang gusto na tuloy hangaan si Brian dahil na-maintain niya ang kanyang posture sa kabila ng mga hindi maayos na katagang lumabas sa bibig ni Kobe. Heist, bakit ba napaka-judgmental itong Kobe ko? Para sa akin ba ang food na iyan? Seryoso kong tanong sa kanya nang kami na lang dalawa ang naiwan. Tuluyan nang nakalayo si Brian sa table namin. Napansin kong naglalakad na siya papasok ng villa, kaya itinigil ko na ang kakasunod ng tingin sa kanya. Napansin ko kasing halos magdikit na ang kilay ni Kobe eh. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kulukoy na iyon ha. Walang magandang kakahinatnan ang pakikipag-usap mo sa taong iyon, seryoso niyang sagot sa akin, sabay lapag sa mga pagkaing hawak niya pa rin pala. Wala naman siyang sinabing masama. Nag-congratulate pa nga iyong tao dahil sa wakas may nakaangkit na daw sa puso mo. Masaya daw siya dahil mababawasan na daw ang mga babaero sa lipunan, seryoso kong sagot sa kanya. Sinabi ko na din ang eksaktong sinabi sa akin ni Brian kanina para matapos na ang usapan na ito. Gutom na ako at mas gusto kong kumain kaysa naman mag-usap kami sa mga walang katuturang bagay. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng taong iyon. Sa nasabi ko na kung gago ako, mas gago ang ugali ng pinsan ko Nicole, seryosong sagot niya sabay hila ng upuan at naupo. Natigilan naman ako at seryoso siyang tinitigan. Ano ang mali sa sinabi niya? Bakit ba parang napaka-defensive mo? Gusto mo bang ideni sa akin ang sinabi ni Brian na babaero ka daw? Seryoso kong tanong sa kanya. Mas maigi nang mapag-usapan namin ito hanggat maaga pa para magkalinawan kami. Wala namang problema sa akin kung babaero siya noon, basta ba naman magbago na siya eh. Huwag niya nang gawin ngayon lalo na at kaming dalawa na ang magkarelasyon. Hindi ako babaero. Nagkataon lang nalapitin ako ng mga babae, seryosong sagot niya sa akin. Kaagad namang napataas ang kilay ko. So, kung lapitin ka ng mga babae at kung talagang ako na ang mahal mo pwede ba akong humiling sa iyo? Seryoso kong tanong sa kanya. Kaagad namang nangunot ang noo niya at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Pwede bang hiwalayan mo na si Rian? Mahinang tanong ko. Katakot-takot na lakas ng loob ang inipon ko para sabihin ang katagang iyon kaya naman sana pagbigyan niya ako. Hindi kaya ng mental health ko na isipin na dalawa kami sa buhay niya. Kung talagang mahal niya ako normal lang naman siguro na mag-demand ako ng ganitong bagay. Nicole naman. Paano nasali na naman sa usapang ito si Rian? Paano ako makikipaghiwalay sa kanya gayong hindi ko naman siya girlfriend? Yamot niyang bigkas. Naiinis na tinitingan ko siya.
Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Ngayon dahil alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Paano niya nasabing walang sila gayong nakita mismo ng dalawa kong mata kung paano sila nag-sex sa mismong kwarto niya sa penthouse? Ako'y pinagluluko niya ba? Probensiyana ako pero hindi niya mabibilog ang ulo ko. Walang kayo. Are you sure, Kobe? Seryoso kong tanong sa kanya. Ano bang klaseng tanong iyan? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Seryoso niyang sagot sa akin. Yamot naman akong napabuntong hininga. Gaano ba kahirap sa kanya para sundin ang nais ko? Gaano ba kahirap sa kanya na hiwalayan si Rian? Dahil ba nag-enjoy pa siya sa katawan ng babaeng iyon? Hindi kita pinagdududahan pero nais ko lang makasigurado, Kobe. Hindi ako papayag na maliban sa Kin may iba ka pang babaeng kinahuhumalingan. Kung talagang mahal mo ako, dapat ako lang, seryoso kong sagot sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katagang ito, pero wala na akong choice. Ngayong may relasyon na kaming dalawa gusto kong may ayos ang lahat. Hindi naman ako naghahanap ng perfect na relasyon pero sa lahat ng ayaw ko ay iyong niluluko ako. Hindi ko kayang nakikita na may iba siyang kinahuhumalingan. Kung talagang mahal niya ako, dapat ako lang. Ano pa ba ang sinabi sa iyo ng pinsan kong si Brian? May iba ba siyang nababangit sa iyo, kaya bigla kang naging praning ngayon? Seryoso niyang tanong sa akin. Ramdam ko na sa boses niya ang sobrang inis, kaya kaagad akong napailing. Hindi ako napapraning. Huwag na natin siyang isali sa usapang ito dahil wala naman siyang ginagawa. Wala din siyang sinabi na kahit ano paman sa akin. Talagang sigurista lang ako at kung gusto mong maging maayos ang relasyon natin, hindi naman siguro masama kung pagbigyan mo ako, 'di ba? Seryoso kong sagot sa kanya. Wala kaming relasyon ni Rian. Yes, nagsisex kaming dalawa pero hindi ibig sabihin na girlfriend ko siya. She's just a fling. Malaki ang pagkakaiba mo sa kanya dahil mahal kita, seryoso niyang sagot sa akin habang titig na titig siya sa aking mga mata. Hindi ko naman malaman kung matutuwa or malulungkot ba ako sa sinabi niya pero isa lang ang totoo. Hindi ako kumbinsido sa naging sagot niya. Hindi kasi ako naniniwala na fling niya lang si Rian or kung fling niya man ang babaeng iyon dapat niya na ding iwasan. Masyado naman yata siyang siniswerte kung pagsasabayin niya kaming dalawa ni Rian. Ano iyon, gamot niya sa libog niya si Rian at sa akin naman ang puso niya dahil ako ang mahal niya. Ang gulo niya, 'di ba? Kung fling lang ang namagitan sa inyong dalawa, I think kailangan mo siyang kausapin. Ayaw kong may kahati ako sa attention mo, Kobe. Seryoso kong sagot sa kanya. Alam kong nagiging makulit na ako pero wala na akong pakialam pa. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi ang masunod kung ano ang nais ko. Napansin kong natigilan si Kobe. Mangha siyang napatitig sa akin sabay iling. So ibig mong sabihin nagdedemand ka na ng higit pa sa kaya kong ibigay sa iyo? Seryoso niyang tanong. Hindi ko naman malaman kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya kunot-noo ko siyang tinitigan. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Hindi ako nagde-demand ng kahit na ano sa iyo, Kobe. Sinasabi ko lang sa iyo ngayon kung ano ang laman ng isipan ko, seryoso kong sagot sa kanya. Alam kong nagkakainitan na kaming dalawa pero ayaw kong atrasan ang topic na ito. Nandito na eh. Nasabi ko na kung ano ang nais ko at kung talagang mahal niya ako, dapat niya iyong igalang. Hindi porket girlfriend niya na ako magbibingi, bingihan na siya sa kung ano ang nais ko. Napaka-unfair sa panig ko kung patuloy pa rin siyang makikiapag-fling kay Rian. Ano iyon, hindi niya ba kayang makontento sa iisang babae at kailangan niya ng isa pa? Kung hindi mo kayang sundin ang nais ko sa palagay ko, hindi ako ang babaeng para sa iyo, seryoso kong bigkas habang nakikipagtitigan sa kanya. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng pait sa mga mata niya habang walang kakaurap, kurap din siyang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? Wala pang ang 24 oras na sinagot mo ako, gusto mo nang tapusin kaagad ang lahat dahil hindi ka kumbinsido sa sinabi ko. You're impossible, Nicole, galit na bigkas niya sa akin. Napansin kong nakakuyom na ang kanyang kamao, kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Siguro nga hindi mo pa ako kilala. Alam mo bang sa lahat ng ayaw ko, iyong dinidiktahan ako, galit niyang muling bigkas. Kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya dahil sa totoo lang hindi ko na kayang makipagtitigan sa kanya. Kitang-kita ko kasing nag-aapoy na ang kanyang mga mata sa galit.
Safe, mukhang hindi pa nga siguro kita kilalang lubusan at ganoon ka rin sa akin. Siguro nga hindi pa ito ang tamang pagkakataon para magkaroon tayo ng relasyon. Kung hindi ka pa nag-enjoy sa pagiging malaya mo, huwag mo muna akong gawin nobya Kobe. Walang kakurap-kurap akong nakatitig sa kanya habang sinasabi ang katagang iyon. Ang bawat salita na binibitawan ko ngayon ay para bang isang matalim na bagay na sumusugat sa puso ko. Tama siya, wala pang 24 oras ang relasyon naming dalawa pero mukhang mauwi sa hiwalayan kaagad ang lahat. Kainis dapat pala bago ako nagpadarang sa mga halik niya at sinagot ang pagsintang inihain sa akin, nagpakipot muna ako ng kahit kaunti. Iyan tuloy na wow mali ako at mukhang hindi pa talaga ready itong si Boss Kobe na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kapag ipagpatuloy ko pa ang walang kwentang relasyon na ito, lalabas at lalabas din talaga na ako ang magiging talo. Hinihiwalayan mo na ako. Hindi mo kayang tangapin ang kung sino at anong klaseng lalaki ako, seryoso niyang tanong sa akin. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata habang titig na titig pa rin sa akin, kaya dahan-dahan akong tumango. Nagkamali siguro ako na sinagot kita. Hindi talaga siguro pwedeng humalik ang langit sa lupa. Iba ang gusto mo at iba din ang nais ko, seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong napaismid siya, kasabay ng pagpakawala ng pagak na pagtawa. Wow, sa lahat ng naging babae ko, ikaw yata ang pinakamabilis na nawala sa akin ah. Record breaker ka kung ganoon Nicole, nakangising bigkas niya. Para naman akong pinagsakluban ng langit at lupa sa sinabi niya. Para kasing bigla kong naramdaman na hindi niya naman talaga siguro ako mahal. Well, record breaker din naman ako dahil kahit papaano ako ang nagturo ng lahat sa iyo. Hindi ko nga lang nakuha ang kung ano talaga ang nais ko pero at least ako ang nagturo sa iyo paano humalik. Ako din ang unang nakakain ng perlas mo kaya wala naman sigurong dahilan para sumama ang loob ko diba? Seryoso niyang bigkas na parang isang malakas na sampal na dumapo sa aking pride. Shit siya, nagawa niya pa talagang sabihin sa akin ang ganoong bagay ng harap-harapan. Saka ano daw? Hindi niya man nakuha ang nais sa akin pero pumayag naman ako na dilaan niya ang halos buo kong katawan. Talaga bang mahal niya ako or baka may iba siyang nais sa akin kaya special ang pakikitungo siya sa akin nitong mga nakaraang araw? Katawan ko lang ba ang habol niya sa akin? Shit, ang saklap naman pala kung kagaya lang sa mga babaeng dumaan sa buhay niya ang status ko sa puso niya. Nag-I love you nga siya sa akin pero hanggang doon lang. Wala akong pinagkaiba sa mga babaeng na ikama niya na. Sa isiping iyon pigil akong maluha. Masakit din pala. Nakakadurog ng puso pero kailangan kong maging matatag. Pasaan ba at makaka-move on din ako? Hindi ko naman naisuko ang virginity ko sa kanya, kaya masasabi kong buo pa rin naman ako. Kumain ka na. Babalik din kaagad tayo ng Manila pagkatapos ng party na ito. Malamig ang boses na bigkas niya sabay tayo. Nasundan ko na lang siya ng tingin nang mabilis na siyang naglakad palayo sa akin. Naiwan naman akong hindi na mapigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Shit! Anong nangyari? Akala ko talaga magiging masaya ako sa piling niya pero bakit sa isang iglap natapos din kaagad ang relasyon naming dalawa? Ganon lang ba talaga sa kanya kabilis namang iwan ng inga babae? Ni hindi niya man lang naisip na nasasaktan ko sa kinahantungan ng relasyon namin. Bakit? Kalabisan ba ang naging hiling ko sa kanya? Hindi naman ah. Normal lang naman siguro sa isang kagaya ko ang mag-demand ng mga bagay-bagay para maging maayos ang relasyon namin. Mahal niya ba talaga ako? Parang hindi eh. Baka naman masyado lang siyang palikero at lahat ng babaeng nalapit sa kanya ay pinapatulan niya. Ate Nicole, dali-dali kong pinunasan ang luha sa aking mga mata nang mapansin ko ang nakangiting si Jenny. Naglalakad siya palapit sa akin bit-bit ang pinga ng mailamang pagkain. Umiiyak po kayo, nagtataka niyang tanong sa akin, sabay lapag ng pinga niya sa mesa. Naupo siya sa harapan ko habang nakatitig sa akin. Kurap ako ng makailang ulit bago ako umilong. No. Napuwing lang ako pero hindi ako umiiyak. Teka, kumain ka na ba? Pilit ang ngiting tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang umiling. Hindi pa. Kaya nga ako lumapit sa iyo dahil gusto kitang makasabay sa pagkain eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kaya pala may bitbit siyang pingan na puno ng pagkain dahil gusto niya akong makasabay. Ang sweet niya talaga. Mabuti na din at lumapit siya sa akin. Hindi pa rin pala ako nakakain.
Ang mga pagkain na dala ni Kobe para sa amin kanina ay hindi man lang nabawasan. Mas nauna kasi ang pagtatalo namin kaysa kumain eh. Dito na kayo sa villa magpalipas ng gabi para sabay-sabay na tayo bukas bumiyahe pabalik ng Manila. Narinig kong wika ng daddy ni Kobe na si Mr. Charles Sebastian habang kausap niya ang kanyang anak sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan. Nagpapaalam na si Boss Kobe sa kanyang mga magulang na aalis na kami at sa Manila na lang sila magkita-kita. Sila Brianna at Jaylord naman kanina pa nakaalis. Pagkatapos ng matinding diskusyon sa pagitan naming dalawa ni Boss Kobe, hindi niya na ako pinapansin. Talagang ipinaparamdam niya sa akin na galit siya, kaya wala naman akong magagawa kundi tanggapin iyon. Masakit man sa kalooban kailangan kong magtiis dahil kahit na ano ang mangyari amo ko pa rin siya at kailangan ko siya para kumita ng salapi. Siguro, kailangan ko na lang maging professional kapag kaharap siya. Iiwasan ko na lang din siguro na magpakita ng kahit na anong personal na damdamin sa kanya dahil mukhang ganoon din naman ang gagawin niya sa akin. Kanina ko lang din napagtanto na hindi niya talaga siguro kayang iwan si Rian. Sa bagay, mas naunang dumating ang babaeng iyon sa buhay niya kumpara sa akin, kaya naman ano pa nga ba ang magiging laban ko? Kung baga sa buhay mag-asawa na huli akong dumating sa buhay ni Kobe, at kung kasal lang silang dalawa ni Rian lilitaw talaga nakabit ako which is ayaw kong mangyari. Speaking of kasal totoo kaya talaga na pumirma ako ng marriage contract. Hanggang ngayon kasi naguguluhan pa rin talaga ako eh. Kung pumirma ako noon ibig lang sabihin na kahit na wala na kaming relasyon mag-asawa pa rin kami sa batas ng bansa. Heist, parang gusto kong tanungin si Boss Kobe tungkol dito pero natatakot naman ako na baka suplahin niya ako. Wala na akong karapatan na magtanong ng mga bagay-bagay lalo na kung ito ay personal. Bahala na. Simula ngayong gabi, ituturing ko na talaga siyang amo. Kung hindi rin lang importante ang sasabihin ko, ititikom ko na lang talaga ang bibig ko para iwas gulo at bangayan. Gustuhin ko man dad pero may maaga akong appointment bukas kay Mr. S. Nakabinbin din ang sangkatutak ng mga papeles na kailangan kong i-review at pirmahan, narinig kong sagot ni Boss Kobe sa kanyang ama. Napansin ko pa nga na napasulyak siya sa akin pero kaagad na akong tumalikod. Inihakbang ko ang aking mga paa at naglakad patungo sa nakaparada niyang kotse. Hindi ako dapat makisagap ng kahit na anong chismis tungkol sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga mahal sa buhay dahil walang kami. Nicole, uuwi na daw kayo, hindi ko pa mapigilan ang mapapitlag sa gulat nang mula sa likuran ko narinig kong may nagsalita. Dali-dali akong lumingon at kaagad na tumapad sa paningin ko ang mukha ni Mrs. Francine Sebastian. Ang mommy ni Kobe. Opo. Kailangan daw po kasi sa opisina si Boss Kobe bukas, kaya kailangan na naming makabalik ng opisina. Pilit ang ngiting sagot ko sa ginang. Mukhang nasa mood siya ngayon dahil hindi ko nakikita sa mukha niya nagkasungitan. Boss Kobe. Hindi ba't girlfriend ka ng anak ko? Bakit boss ang tawag mo sa kanya ngayon? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong napayuko. Hindi ko kayang makipagtitigan sa kanya dahil nahihiya ako. Isa pa, parang amo ko na din siya dahil mommy siya ni Boss Kobe. Naku, hindi po. Hiwalay na po kami ni Boss Kobe. Driver niya na po ulit ako, mahina kong sagot sa kanya. Ewan ko ba nahihiya talaga ako? What? Break na kayo ng anak ko. Malakas ang boses na bigkas ni Mrs. Sebastian, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Sa sobrang lakas ng boses niya alam kong dinig na dinig iyon ni Mr. Sebastian at Boss Kobe. Parang gusto ko na lang lamunin ako ng lupa at tuluyang maglaho sa kinatatayuan ko. Grabe. Naman pala kung magulat itong si Mrs. Sebastian high-pitch talaga ang tono ng boses niya. Opo mahina kong bigkas. Muli akong napatingin kay Mrs. Sebastian at kitang-kita ko sa mukha niya ang matinding pagkagulat. Bakit? Bakit ang bilis naman yata? May hindi ba kayo nagpagkasunduan kaya hiwalay kaagad kayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Parang ayaw kong sagutin ang tanong niyang iyon kaya lang nahihiya naman ako sa mga posible niyang isipin sa akin kung iiwas ako. May iba po kasi siyang jowa. Ayaw ko pong lumabas na mang-aagaw ako. Nahihiya akong sagot pero sa kaibuturan ng puso ko nasasaktan ako sa isipin na malabo talagang maging kami ni Kobe. Kung saan naman tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya, saka ko naman nakilala kung ano bang klaseng ugali meron siya. Iyan na nga ba ang sinasabi ko Hindi talaga kayang gumawa ng matino ang taong iyan.
Ilang beses ko nang pinangaralan na magtino at magseryoso sa isang relasyon pero ayaw makinig, narinig kong bigkas ni Madam Francine, kaya pigil ko ang sarili ko na maluha. Feeling ko naman mabait siya eh. Kaya siguro medyo magaspang ang pakikitungo niya sa akin noong una, dahil siya mismong ina ni Kobe alam na hindi pa kayang pumasok sa seryosong relasyon ang anak niya. Heist, ang saklap. Bakit ka pa nakipag-usap kay mommy? Ano ba ang gusto mong palabasin? Kasalukuyan naming tinatahak ang mahabang expressway pabalik ng Manila nang marinig kong nagsalita si Boss Kobe. Sa kasalukuyan ako na ang nasa harap ng manibela. Mahigit 2 oras na akong nagdadrive at medyo nakakaramdam na din ako ng pag-iinit ng puwetan ko at pangalay ng balika. Hindi ako sanay sa long drive pero wala akong choice kundi ang panindigan ang pagiging driver nitong amo ko. Tumingin muna ako sa rearview mirror upang makita kung gaano ba kaseryoso si Boss Kobe. Sa mahigit 2 oras na bumibiyahe kami. Ngayong lang siya nagsalita. Nasa likurang bahagi siya nakapwesto kaya feel ko talaga kung gaano kalayo ang agwat ng pamumuhay naming dalawa. Isa akong hamak na driver at amo ko siya. Nasukol po kasi ako eh. Pero wala po kayong dapat na ikabahala dahil mukhang masaya naman siya na hindi natuloy ang romance story nating dalawa, casual kong sagot sa kanya pero ang totoo durog na durog ang puso ko. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko at gusto kong umiyak ng malakas para maibsan man lang ang kahit kaunti ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Next time iwasan mong makipag-usap kahit kanino. Lalo na sa mga kadugo ko, seryoso niyang sagot sa akin. Masusunod po boss, mababa ang boses na sagot ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa kaya naman muli kong itinuon ang buo kong atensyon sa pagdadrive. Hinayaan niya talaga akong mag-drive galing Baguio hanggang Manila. Halos 7 oras din ako sa harap ng manibela, kaya naman pagdating namin sa penthouse, parang hindi ko na maihakbang ang tuhod ko sa matinding pagod. First time ko ito kaya ramdam ko talaga ang pananakit ng katawan ko. Ibaba mo na sa kotse lahat ng gamit mo. Maaga ako papasok ng opisina bukas kaya sana gisingin mo ako bago mag-alas 7 ng umaga. Seryosong bigkas niya at nagpatiuna na siyang naglakad papasok ng penthouse. Naiwan naman akong muling napatingin sa kotse. Ang mga gamit na tinutukoy niya ay ang mga alahas at mga damit na pinamili niya sa akin sa Baguio. Nagtatalo ang isipan ko kung isasauli ko ba sa kanya lahat iyon. Mabilis na nagtapos ang relasyon naming dalawa at awkward naman kung ikikip ko ang mga bagay na bigay niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naglakad patungo sa back compartment ng kotse. Binukan ko iyon at inilabas ang sangkatutak na paper bag sa loob. Mga damit ang karamihang laman yon. Ang 2 paper bag ng naglalaman ng alahas inilabas ko na din. Hindi ko kayang bitbitin ng sabay-sabay ang mga ito, kaya nagpasya akong iiwan na lang muna ang iba. Babalikan ko na lang. Isa pa, balak kong kausapin si Boss Kobe kung saan ko ilalagay ang mga ito. Isasauli ko kasi sa kanya. Pati na din itong suot kong alahas. Bitbit ang kaya ko lang dalhin, mabilis na akong pumasok sa loob ng penthouse. Laking tuwa ko nang maabutan ko si Boss Kobe sa living room. Tahimik na nanonood ng telebisyon habang sumisimsim ng alak sa kopita. Boss, saan ko po ito ilalagay? Lakas loob kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang napalingon sa akin at seryoso akong tinitgan. Bakit ako ang tatanungin mo gamit mo iyan? Malamig ang boses na sagot niya. Kung ganoon, tuluyan niya nang ang ibinigay sa akin ang mga gamit na ito. Mukhang hindi niya babawiin. Itong mga alahas? Saan ko po ilalagay? Muling tanong ko. Napapitlag pa ako nang yamot siyang tumayo at galit akong tinitigan. Kung hindi mo kailangan ang mga iyan, itapon mo sa basurahan. Masyado na akong maraming problema para isipin pa ang tungkol sa bagay na iyan, Nicole. Paggalit na bigkas niya at padabog na nagkalad paalis. Gulat ko naman siyang nasundan ng tingin. Eksakto alas 7 bukas ng umaga. Huwag mong kalimutan, galit na bigkas niya bago niya tinahak ang way patungo sa kanyang kwarto. Ilang segundo din. Akong tulala na napatitig sa kawalan. Ang hirap niyang intindihin. Saka ano daw, kung hindi ko kailangan ang mga gamit na ito itapon ko sa basurahan? Sayang naman. Wala akong balak na itapon ang mga ito, no? Lalo na ang mga alahas. Hindi pa naman ako ganoon katanga para sundin ang nais niya. Liling-iling akong naglakad patungo sa kwarto, bitbit ang mga paper bags.
Doon ko na lang muan ilalagay ang mga pinamili niya. Wala din naman akong balak na gamitin ito at balak kong isauli na lang sa kanya ulit kapag hindi na mainit ang ulo niya. Tama, malaki naman ang kwarto ko at pwede talaga itong mga gamit na ito doon. Hinakot ko muna lahat ng mga gamit na nasa kotse bago ako nagpasyang magpahinga na. Hindi na nga ako nakapalinis ng katawan sa sobrang pagod. Basta pagkatapos kong umihi diretso na ako sa kama at natulog. Eksakto alas 4 na ng madaling araw at antok na talaga ako. Kailangan ko pang gumising bago mag-alas 7 mamaya para gisingin ang nag-aalburuto kong amo. Ibig sabihin may mahigit 2 oras lang ako para matulog. Good luck na lang talaga sa akin ito. Medyo sanay naman ako sa puyat kaya kakayanin ko naman siguro ito. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog pero nalimpungan ako sa pagtunog ng doorbell. Dali-dali akong bumangon at lumbas ng kwarto. Diretso ako sa main door at sumilip muna ako sa peephole bago ko binuksan ang pintuan nang masiguro ko na si Vincent ang nasa labas. Ang executive secretary ni Boss Kobe. Good morning. And my God, Nico. Ano ang nangyari sa iyo? Kaagad na bulalas niya pagkatabukas ko ng pintuan. Antok na antok ko siyang tinitigan at hinayaan siyang makapasok sa loob. Ang aga pa, Vincent, reklamo ko sa kanya. Natawa naman ito sabay pasok sa loob. Naglakad patungo sa living room at naupo. Anong maaga pa? Halos alas 10 na ng umaga, Nicole. Teka lang, bakit ganyan ang hitsura mo? Nag-aadik ka ba? Natawang sagot niya sa akin. Ha? Ano ang sabi mo? Alas 10 na ng umaga, kaagad na bulalas ko. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig at lahat ng antok sa katawan ko biglang naglaho. Patay na kabilin, bilinan pa naman ni boss na gisingin ko siya bago mag-alas 7 ng umaga. Anyari? Teka lang, ano ba ang nangyari sa iyo? Anong drama iyan? Bakit naman bigla kang namutla dyan? Nagtatakang sagot naman ni Vincent sa akin. Hindi ko mapigil ang mapalunok ng sarili kong laway. Biglang ragasan ng matinding nerbiyo sa buo kong sistema. Lagot na Vincent. Kabilin-bilinan pa naman ni boss kaninang madaling araw na gisingin ko daw siya ng maaga. May meeting siya kay Mr. S.V.E. Kinakbahan kong sagot. Parang gusto ko na tuloy maiyak ngayon. Bakit ba napahimibing ang tulog ko? Sa naalala ko, nag-alarm pa nga ako kanina bago ako nahiga sa kama eh. What? Naku, mukhang malalagot ka nga talaga niyan, Nicole. Anong oras ka ba natulog kagabi? Bakit hindi ka nagising ng maaga? Nagtataka niyang tanong sa akin. Wala sa sariling nagpalakad-lakad ako sa harap niya habang matindi ang kabog ng dibdib ko. Galing kaming Baguio kagabi at pagod na pagod ako sa mahabang drive. Alas 4 na ako nakatulog at pinilit ko namang magising ng maaga pero hindi yata nag-alarm ang phone ko eh. Vincent, ano na ang gagawin ko ngayon? Kinakabahan kong sagot sa kanya. Well, wala ka nang magagawa kung ganoon. Tangapin mo na lang na nagkamali ka. Tangapin mo na lang ang galit ni Boss Kobe kung ganon, baliwalang sagot niya naman sa akin. Parang gusto ko namang magpapadyak sa matinding frustrations. Mali na naman ako at tiyak na malalagot ako nito sa boss ko. Teka lang, nasaan pala si boss? Maya nagtatakang tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Vincent bago ako malakas na napabuntong hininga para kahit papaano mabawasan man lang ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Baka nasa kwarto. Natutulog pa yata eh. Nag-aalangan kong sagot sa kanya. Tulog pa? Baka naman gising na? Kausap ko lang siya kaninang alas 8 eh. Katukin mo kaya? Kailangan niya na ng pirma itong mga papeles na dala ko eh. Utos ni Vincent sa akin. Hindi ko naman. Malaman kung tatango or iling ako. Walang toothbrush at walang hilamos at alam kong parang ewan na itong hitsura ko ngayon. Ikaw na lang kaya? Baka mapagalitan ako eh, nakangiwi kong sagot sa kanya. Kaagad niya naman akong pinagtaasan ng kilay. Eh ikaw ang AI driver niya, di ba? Ikaw na lang. Baka mamaya mainit ang ulo at masigawan pa ako. Giit ni Vincent kaya wala akong choice kundi ang maglakad patungo sa kwarto ni Boss Kobe. Actually, halos tabi lang naman kami ng kwarto nitong boss ko at kung sakaling mapagalitan man ako ngayong umaga, tatangapin ko na lang buong puso. Tutal naman kasalanan ko eh. Pagkadating ko sa tapat ng kwarto ni Boss Kobe, mahina akong kumatok sa pintuan ng kwarto niya.
Abot-abot ang kabog ng puso ko at halos mahimatay na ako sa matinding nerbiyos. Niredy ko na din ang sarili ko na huwag maiyak kung sakaling masigawan niya man ako. What? Hindi naman nagtagal ang paghihintay ko dito sa labas ng pintuan ng silid ni Boss Kobe dahil kaagad namang bumukas iyon. Gulo-gulo ang kanyang buhok at halatang kakagising niya lang din. Mukhang naisturbo ko pa yata ang mahimbing niyang pagtulog. Nasa labas po si Vincent. Hinahanap po kayo, diretsahan kong sagot sa kanya sabay iwas ng tingin. Tanging boxer shorts lang ang saplot sa kanyang katawan at hindi ko talaga kayang makita siya sa ganong kasuotan lang. Pakisabi sa kanya na maghintay. Susunod na ako, seryoso niyang sagot sa akin. Tumango lang ako at akmang tatalikod na nang tawagin niya ulit ang pangalan ko. And Nicole, pakiprepare ng makakain, seryoso niyang muling wika bago niya isinara ang pintuan ng kwarto. Tulala naman akong napatitig sa nakasara ng pintuan. So, cook pala ang papel ko ngayong umaga. Ayos hindi niya nga ako pinagalitan pero pinaluto niya naman ako. Ayos na din siguro iyon. Kahit pala late ako nagising, secured pa rin pala ang trabaho ko. Naging maayos naman ang mga kaganapan sa paglipas ng mga araw at buwan. Masasabi kong professional naman si Boss Kobe pagdating sa trabaho. Kaswal ang naging trato niya sa akin at talagang driver at amo ang turingan naming dalawa na labis kong ipinagpasalamat. Iyon nga lang, ang inaalala ko habang tumatagal na nakakasama ko siya, nararamdaman ko naman na lalong yumayabong ang damdadamin ko para sa kanya. Lalong nahuhulog ang loob ko kaya kahit na anong pilit kong supilin ang damdaming iyon, lalong naging pasaway ang puso ko. Ayaw makinig kaya ang ending nagising na lang ako isang umaga na hindi ko na pala kontrolado ang puso ko. Paano ba naman kasi, sa nakalipas na buwan, never ko din naman kasing nakikita itong si Boss Kobe na nakikipag-date sa mga babae. Ni si Rian ay hindi ko na din nakikita. Para bang bigla na lang din naglaho ang babaeng iyon sa hindi malamang dahilan. Bigla tuloy akong umasa at napaisip. Baka naman talagang mahal ako ni Boss Kobe at nagpapalamig lang siya para sa susunod na maghain siya ng pag-ibig sa akin, hindi ko na siya pagdududahan. Maniniwala na sana ako sa senaryong iyon pero isang araw nagulat na lang ako sa naging utos niya sa akin. Kasalukuyan naming tinatahak ang abalang kalsada patungo sa kanyang opisina nang bigla na lang siyang may inuutos sa akin. Isang utos na hindi ko inaasahan. Parating mamaya si Rian galing Hindi ko siya masusundo dahil may schedule akong meeting kay Mr. Hakura. Ikaw na ang bahalang sumundo sa kanya sa airport. Pero bago iyan dumaan ka muna ng flower shop at bilihan mo siya ng bulaklak, seryosong wika niya sa akin. Kasunod ng katagang iyon na binitiwan niya ay ang parabang libo-libong karayom ang tumusok sa puso ko. Nakakapagselos. Hindi ko akalain na may ugnayan pa pala sila ni Rian. Kaya siguro hindi ko nakikita ang babaeng iyon dahil nasa siya. Ang katiting na pag-asa na nasa puso ko ay biglang napalitan ng matinding lungkot. Siguro, hindi na dapat ako umasa pa na maging kami. Okay boss, mahina kong sagot sa kanya. Pinilit ko din na huwag pumiyok at lalong huwag maluha. Nakakahiya naman kung makikita niyang nasaaktan ako. Hanggang sa nakarating kami ng opisina hindi na umimik pa si boss. Bago siya bumaba ng kotse, iniabot niya muna sa akin ang kanyang card para gamiting pambayad sa bibilihing bulaklak para kay Rian. Eksakto 10:00 ng umaga ang lapag ng eroplano na sinasakyan niya. Idiretso mo na lang siya sa opisina, muling bigkas niya at tuluyan na siyang lumabas ng kotse. Diretso siyang naglakad papasok sa entrance ng building habang malungkot ko siyang nasundan ng tingin. Ngayong nandito na si Rian, kailangan kong magkimkim ng katakot-takot na pagpipigil. Dapat ko ding turuan ang puso ko na maging manhid at huwag masaktan sa mga nakikita. Tama, wala akong karapatan na magselos dahil walang kami ni Boss Kobe. Isa lamang akong hamak na driver at utusan niya. Kung ano man itong nararamdaman ko sa boss ko dapat ko nang supilin. Hindi pwedeng yumabong dahil ako din naman ang masasaktan. Kagaya ngayon. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang nakakaramdam na ako ng matinding pagsiselos gayong hindi pa nga sila magkasama ni Rian Hindi ko kasi talaga ito napaghandaan. Ni sa hinagap hindi ko inaasahan na darating ang lahat sa ganitong sitwasyon. Hilam ng luha sa aking mga mata mabilis na akong nagmanyobra paalis. Hahayaan ko muna ngayon ang sarili ko na lumuha dahil pagkatapos nito, hindi na ako iiyak ulit. Katulad ng utos ni Boss Kobe,
bumili muna ako ng bulaklak sa isang flower shop bago ako nag-drive patungo sa airport. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ko dahil kaagad ko din namang namataan ang paglabas ni Rian sa arrival area. Kaagad akong nakaramdam ng panliliit nang masilayan ko siya. Kaya pala hindi siya maiwan-iwan ni Boss Kobe dahil sobrang ganda pala talaga niya. Sophisticada niyang tingnan at halatang galing sa hindi basta-bastang pamilya. Bagay nga silang dalawa ni Boss Kobe. Walang panama sa kanya ang hitsura ko at kaya siguro ako nilandi ni Boss noon dahil gusto lang akong gawing parausan habang wala itong si Ma'am Rian. Mabuti na lang talaga at nakapagpigil din ako dahil kung hindi baka hindi lang puso ko ang nawasak. Wasak din sana pati perlas at katawan ko kasama na ang kaluluwa ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago ko siya sinalubong. Simula ngayong araw, magiging amo ko na din siya kaya kung anong serbisyo ang ibinigay ko kay Boss Kobe, dapat ganoon din kay Ma'am Rian. Good morning, ma'am. Ako po ang inutusan ni Boss Kobe na sunduin ka, kaagad kong bati sa kanya nang makalapit ako sa kanya. Kaagad niya namang tinangal ang suot niyang sunglas at sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paal. Hindi ba't ikaw ang personal driver ni Kobe? Nasaan ang amo mo? Kunot noon niyang tanong sa akin. Hindi po siya makakasundo sa iyo, ma'am. May meeting po kasi siya sa opisinal pero huwag po kayong mag-alala. Ibinilin niya naman po sa akin na sa opisina na lang daw kita idediretso. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya kaya naman kahit papaano nakahinga ako ng maluwang. Mukha naman pala siyang mabait. Ito nga po pala, ma'am. Pinabibigay ni Boss Kobe. Mga flowers po, muling bigkas ko sabay abot sa kanya ng hawak kong bouquet ng red roses. Muling sumilay ang matamis na ngiti sa labi niya at kaagad na iniabot iyon. Hay, hindi pa rin nagbabago si Kobe. Ang sweet niya pa rin, narinig kong bigkas niya sabay amoy sa mga bulaklak. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng inggit. Sana all na lang talaga, masaya at may nagmamahal. Doon po ang kotse, ma'am. Akin na po ang maleta niyo. Muling bigkas ko at kaad niya namang ibinigay sa akin ang maleta. Nagpatiunan na akong naglakad patungo sa kotse. Baka kasi maluha na lang ako at makita niya pa. Pagdating sa kotse, kaagad kong binuksan ang back compartment ng sasakyan at ipinasok sa loob ang maleta niya. Hindi naman mabigat kaya hindi naman ako nahirapan. Pagkatapos noon, naglakad na ako patungo sa may pintuan ng sasakyan at pinagbuksan siya. Mukhang hinihintay niya talagang pagbuksan siya ng pintuan ng kotse, kaya walang choice kundi gawin ko iyon. Sa nasabi ko na kanina, amo ko din siya, kaya dapat lang napagsilbihan niya din siya. Pagkasakay ni Ma'am Rian, pumwesto na din ako sa driver's seat at pinaandar ang kotse. Itinodo ko na din ang aircon dahil hindi nakaligtas sa pandinig ko ang reklamo ni Ma'am Rian na sobrang init daw. Mainit talaga dahil patay pa ang makina eh. Alangan naman hayaan kong nakaandar ang makina ng kotse habang inaabangan siya kanina sa arrival area. Ilang buwan ka nang ang nagtatrabaho kay Babe, kasalukuyan kaming palabas ng parking area ng airport nang marinig kong nagtanong siya. Mahigit 2 buwan pa lang po, ma'am, buong galang kong sagot sa kanya. Oh really? Bago pa lang pala. So, stay in ka din, seryosong tanong niya sa akin. Opo, stay in po. Iyon po kasi ang nakalagay sa contract at kailangan daw po ni boss ng stay-in na driver dahil may mga time na may mga alanganin siyang schedule na kailangan niyang may magmaneho sa kanya, seryosong sagot ko naman. So, kumusta siya bilang amo? Buti hindi ka na in love sa kanya. Gwapo ang babi ko at marami ang nagkakagusto sa kanyang babae, nakataas ang kilay na sagot niya sa akin. Basang-basa ko na kung ano ang tinutumbok niya, kaya dapat ko siyang unahan. Naku, hindi po ma'am. Hindi po kami talo ni boss. Lesbian po ako, kaagad kong sagot sa kanya. Hindi ko siya bibigyan ng chance ng mag-isip ng masama sa pagitan naming dalawa ni Boss Kobe dahil ayaw ko ng gulo. Kahit nag-graduate na ako sa pagiging lesbian, kailangan kong paninindigan ang bagay na iyon para sa katahimikan ng lahat. What? Lesbian, malakas na sagot niya sa akin. Para bang gulat na gulat siya kaya naman hindi ko maiwasan na sulyapan siya gamit ang rearview mirror. Namimilog ang kanyang mga mata habang titig na titig sa akin. Hindi naman po siguro ako ihahar ni Boss Kobe kung alam niyang pusong babae po ako. Mahigit 2 buwan na po kaming magkasama ni Boss Kobe sa penthouse ma'am, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Hindi naman siya nakaimik.
Siguro, hindi pa kayang iproseso ng utak niya na lesbian nga ako. Bahala na nga siya, kaya ko lang naman nasabi ang tungkol sa bagay na iyon dahil ayaw ko ng maraming tanong. Selos na nga ang puso ko tapos kung ano-ano pa ang itatanong sa akin. Ang saklap noon sa part ko. Hindi pwede iyon. Kung baga sa laro, double kill na ako noon. Hindi na nagsalita Ma'am Rian buong biyahe. Hindi na din naman nasundan pa ang kanyang mga katanungan na labis kong ipinagpasalamat. Pabor sa akin iyon at mukhang effective ang sinabi ko sa kanya na lesbian ako. Pagdating namin sa establishmento kung saan ang opisina ni Boss Kobe, mabilis na bumaba ng kotse si Ma'am Rian. Hindi niya na hinintay pa na pagbuksan ko siya ng pintuan na labis kong ipinagtaka. Ni hindi niya din ako tinapunan ng kahit na isang tingin. Feeling ko tuloy bigla na lang siyang nailang sa akin. Iiling-iling na lang na nasundan ko siya ng tingin. Heist, buti pa sila masaya. Mukhang may araruhan na naman na mangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Boss Kobe habang ako, heto. Durog na durog. Sumasakit ang kalooban at broken-hearted. Mabuti pa nga siguro bumalik na lang ako sa pagiging lesbian. Hindi na talaga ako ulit. Iwawaglit ko na talaga sa puso at isipan ko si Boss Kobe. 10 buwan. Yes, 10 buwan na lang ang bibilangin ko at aalis na din naman ako. 1 taon lang naman ang duration na trabaho ko at babalik na ako ng probensya. Itutuloy ko ang aking pag-aaral at malaki ang tiwalan ko na makakalimutan ko din si Boss Kobe. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako nag-drive patungo sa parking area. Magpapark muna ako habang hinihintay ang susunod na utos ni Boss Kobe. Sa loob ng 2 buwan, never akong umakyat sa opisina niya hanggat hindi niya ako pinapatawag. Dito lang ako sa may parking area, nakatambay habang naghihintay ng utos niya. Nang maipark ko ng maayos ang kotse, mabilis na akong lumabas. Kadalasan, sa cafeteria ako tumatambay kapag walang utos si Boss Kobe. Malapit na ang lunchtime at duda ako kung bababa pa ba si Boss. Kabisado ko na din naman ang halos lahat ng schedule niya, kaya naman inilock ko na ang pintuan ng sasakyan at naglakad papasok ng building. Nicole, iyon nga lang bago ako nakapasok sa loob, isang familiar na tinig ang narinig ko. Wala sa sariling napalingon ako at ganoon na lang ang gulat ko nang sumalubong sa paningin ko si Brian. Brian, sir, kumusta po kayo? Nakangiti kong bati at napansin kong mabilis siyang naglakad palapit sa akin, sabay tapik sa balikat ko. Sir! Hindi ako teacher para tawagin mo akong sir, tatawa-tawa niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapahagalpak ng tawa sa sinabi niya. Ang witty pala nitong si Brian. Imagine, alam niya din pala ang mga ganoong joke kahit mayaman siya. Nakakatuwa talaga ang lalaking ito. Hindi ko po talaga akalain na joker po pala kayo sir, natatawa kong sagot kay Sir Brian. Muling gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya habang titig na titig sa akin. Huwag mo na kasi akong tawaging sir. Hindi mo naman ako amo nakangiti niyang sagot sa akin. Muli akong natawa. Hindi nga po kita amo pero kadugo po kayo ng amo ko, nahihiya kong sagot sa kanya. Kadugo lang pero magkaiba kami ng ugali. Teka, ano nga pala ang ginagawa mo dito sa parking area? Don't tell me na totoo ang nababalitaan ko na minamaltrato ka ng pinsan ko. Hindi ako papayag noon, seryoso niyang tanong sa akin. Ang ngiting nakaguhit sa labi ko kani-kanina lang at biglang naglaho. Nahihiya akong napayuko. Driver po kasi ako kaya normal lang po siguro na dito niyo ako palaging nakikita sa may parking area. Pilit ang ngiting sagot ko kanya. That is not what I mean. Nabalitaan ko kasi na wala na kayo ng pinsan ko. Sounds chismoso pero totoo ba iyan? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung matatawa or maiiyak ba ako sa sinabi niya pero talagang tinamaan ako doon Ouch talaga. Pinapaalala niya pa talaga sa akin ang hindi natuloy na romance sa pagitan naming dalawa ni Boss Kobe. Hindi po kasi kami bagay sir Hindi po kami magkasundo sa mga bagay, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Very friendly at maayos naman siyang nagtanong kaya naman sino ba naman ako para hindi siya sagutin ng maayos. Mabuti pa nga itong si Sir Brian, ang bait ng hilatsa ng kanyang mukha samantalang si Boss Kobe, akala mo palaging pasan ang mundo. Palaging nakasimangot. That's great. Talagang hindi kayo bagay ng pinsan ko dahil ibig sabihin nito, lalaki pang mas ihigit na darating sa buhay mo kumpara sa kanya, natatawa niyang sagot sa akin.
Sa sinabi niyang iyon, wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Great daw. Great ba iyong nasaktan din ako? Heist, kakaiba siya. Palibhasa kasi hindi pa yata niya naranasan ang in love. Lunchtime na. Halika, kain tayo. Mamaya ko na lang aakyatin ang pinsan ko, muling wika niya. Wala sa sariling napatingin ako sa orasan ng aking cellphone at tama nga ang sinabi ni Sir Brian. Lunchtime na at mga ganitong oras alam kong hindi na ako hahanapin ni Boss Kobe. Alam niya na din naman kasi ang oras ng kain ko at hinahayaan niya din akong gawin lahat ng nais ko kapag mga ganitong oras. Kung baga, break time ko iyon. Sa cafeteria lang po ako kumakain, Sir Brian nahihi akong sagot sa kanya. Napansin kong kaagad naman siyang sumeryoso at tinitigan ako. Hindi ka ba nagsasawa sa mga pagkain sa cafeteria? Come on Nicole, minsan nga lang akong nagyaya sa iyo na kumain sa labas, aayawan mo pa ba ako? Halata ang tampo sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng konsensya. Nga naman, unang beses niya akong niyaya na kumain at wala naman sigurong masama kung pagbigyan ko siya. Sadyang friendly lang talaga itong si Sir Brian. Hindi ba nakakahiya? Baka makita pa tayo ng girlfriend niyo po at magselos ha? Ayaw ko pong makasira ng relasyon, pabiro kong sagot sa kanya. Don't worry, walang magsiselos dahil wala ako noon, natatawa niyang sagot at nagpatay-una na siyang naglakad patungo sa kanyang kotse. Kaagad naman akong napasunod sa kanya. Nakakaramdam na din kasi ako ng pagkalam ng aking sikmura dahil tanging kape lang ang laman ng aking sikmura kaninang umaga. Hindi na ako nagkaroon ng chance na makapagluto dahil maaga. Kaming umalis ni Boss Kobe sa penthouse. Wow, ang ganda talaga ng kotse mo, Sir Brian. Iba na talaga ang yayamanin, hindi ko mapigilang bigkas nang huminto siya sa gilid ng isang nakaparadang kulay itim na sports car. Ang ganda at halatang bagong-bago base na din sa outside appearance nito. Nangingintab at naparabang kahit na ang alikabok mahihiyang dumikit. Matagal na ito sa akin. Last year pa at gift ito ni Daddy noong naipanalo ko ang isang bidding. Natatawa niyang sagot sa akin at talagang pinagbuksan niya pa ako ng pintuan ng sasakyan. Nahihiya man, wala na akong choice kundi ang pumasok sa loob at kiming naupo. Grabe. Ang swerte ko. Isang bagong experience na naman ito sa buhay ko dahil nakasakay ako sa mamahaling sasakyan ng isang taong mula pagkabata nakahiga na sa salapi. Sana all na lang talaga. Sa mga experience na nararanasan ko ngayon, parang ayaw ko tuloy mamatay na mahirap. Parang gusto ko din yumaman balang araw. Diyan yung restaurant na pinuntahan namin ay hindi kagaya sa mga restaurant na ini-expect ko. Labas pa lang halatang mamahalin na at ang vibes ng buong paligid ay nakakalula. Noong tiningnan ko nga ang presyo na nasa menu ay parang gusto ko nang umatras. Hindi ko yata kayang kumain ng mga pagkain na lilibuhin ang presyo sa bawat maliit na serving. Ano nang gusto mo, Nicole? Come on, sabihin mo. Huwag kang mahiya, nakangiting wika ni Sir Brian. Tapos niya nang sabihin ang order niya sa waiter na kanina pa nakaantabay sa amin pero heto ako. Hindi pa rin mapakapag-decide. Ultimo kasi tubig lilibuhin din ang presyo sir busog pa pala ako Kayo na lang ang kumain, mahina ang boses na sagot ko sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng kilay niya. Mataman akong tinitigan sabay ngiti. Okay, ang mabuti pa ako na lang ang pipili ng kakainin mo, nakangiti niyang bigkas sabay kausap sa waiter. Nahihiya ako kaya hinayaan ko na lang si Sir Brian. Naisip ko din kasi na baka pati siya mapahiya kapag patuloy pa ako sa ganitong klaseng pag-ugali. So, tell me, wala ka ba talagang balak na layasan ang pinsan ko? Sayang naman kung maging driver ka lang niya habang buhay, Nicole. Pwede ka sa company namin kung gusto mo, pagkaalis ng waiter muli akong hinarap ni Sir Brian. Hindi naman ako habang buhay na magiging driver niya, sir. Actually, wala din naman akong balak na magtagal dito sa Manila. Sa susunod na school year uwi ulit ako sa amin at ipagpatuloy ang pag-aaral. Baka noong time na iyon, muling magbubukas ang palengke kung saan kami nagtitinda kaya balik din sa normal ang buhay ko. Kaya lang naman ako nandito sa Manila dahil gusto kong makaipon, nahihiya kong sagot sa kanya. Talaga? Wow! Ang galing mo talaga. Lalo mo akong pinahanga. At least may goal sa buhay, di ba? Hangad ko ang tagumpay mo, Nicole, nakangiti niyang sagot sa akin. Salamat po, nahihiya ko pa rin sagot sa kanya.
Mukhang sincere si Sir Brian sa sinabi niya, kaya hindi ko talaga mapigilan ang mailang sa kanya. Ang bait naman ng pakitungo niya sa akin. Hindi ko man lang ramdam sa kanya ang layo ng agwat ng pamumuhay namin. Para tuloy ang tagal na naming magkakilala. Siguro mabait ang genes nila. Kambal niya nga si Brianna dahil halos pareho sila ng ugali. But if you want, may offer ako sa iyo. Paano kaya kung sa akin ka na lang magtrabaho? Pwede kitang bigyan ng scholarship. Pwede ka din magtrabaho habang nag-aaral ka. What do you think? Nakangiti niyang sagot sa akin. Hen ko naman mapigilan ang magulat. Don't get me wrong, Nicole. Talagang nag-offer kami ng scholarship sa mga empleyado namin na deserving. Of course, na-offer namin sa iba kaya pwede. Din namin i-offer sa iyo, diba? Nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga po? Totoo po ba iyang sinasabi niyo, sir? Hindi niyo po ako ginugood time lang, pigil ko ang sarili kong maluha na sagot sa kanya. Napansin ko pa nga ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya habang nakatitig sa akin. Mukha ba akong nagbibiro? Matalik na kaibigan ka ng kakambal ko at walang lugar ang biro-biro sa akin sa mga ganitong klaseng topic, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ako nakaimik. Pilit kong tinitimbang ang lahat ng sinabi niya. Kung sakaling tatangapin ko ang offer niya talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na matutupad ko lahat ng pangarap ko. Think about it, Nicho. I am so much willing na tulungan ka hanggang sa matupad mo ang pangarap mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Akmang sasagot pa sana ako pero dumating naman ang order namin. Magana akong kumain ng tanghalian kasabay si Sir Brian. Hindi ko na inisip pa ang presyo ng kinakain ko ngayon dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman ng puso ko. Sure na ako, tatangapin ko ang offer niya. Hindi ko pa kakawalan ang magandang opportunity na dumating sa buhay ko. Pakiramam ko biglang gumaan ang kalooban ko dahil nakausap ko siya. Ang sarap niya pala talagang kausap. Patapos na kaming kumain nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sariling mabilis akong napatayo nang mapansin ko na si Boss Kobe ang tumatawag. May problema ba? Narinig kong tanong ni Sir Brian. Tumatawag na po si Boss Kobe. Baka po may iutos siya, kinakabahan kong sagot. Sagutin mo. Hanggang anong oras ba ang break time mo? Nakangiti niyang sagot sa akin. Kinakabahan man, wala akong choice kundi ang sagutin ni Boss Kobe. Pagkapindot ko ng answer button ng cellphone, agad kong itinapat sa tainga ang cellphone at hindi ko mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway nang marinig ko ang seryosong boses ni Boss Kobe. Where are you? Malamig ang boses na tanong niya. Kumakain po ng lunch, boss. Saglit lang po, babalik na po ako ng opisina, kaagad ko din namang sagot sa kanya. Kumakain ka ng lunch? Saan? Inutusan ko si Vincent na puntahan ka sa cafeteria, pero wala ka daw doon seryosong tanong sa akin ni Boss Kobe. Parang gusto ko tuloy mahimatay sa nerbiyos dahil sa tanong niyang iyon sa akin. Sa sobrang sungit nitong si Boss Kobe, baka ito pa ang dahilan para magkaroon ako ng nervous breakdown. Hindi naman ako dating ganito pero simula noong nagtrabaho ako sa kanya, palagi na lang akong kinakabahan. Ako na ang kakausap sa kanya, akmang sasagot pa sana ako kay Boss Kobe pero biglang nawala sa kamay ko ang aking cellphone. Hinablot pala iyon sa akin ni Sir Brian at lalong nagregudon sa nerbiyos ang puso ko nang siya na mismo ang kumausap kay Boss Kobe. Kobe, ako ito, si Brian. Kasama ko si Nicole and don't worry, ibabalik ko siya dyan sa opisina mo ng buo at walang galos. Patapusin mo muna siya sa pagkain, seryosong bigkas ni Sir Brian, sabay pindot sa end button ng tawag. Tulala tuloy akong napatitig sa kanya.